kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. To them, we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy they must eliminate to clear their way. Napanood niyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Hindi ko po napanood, pero panoorin niyo. Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant, absence of basic human decency and respect for the rule of law, typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hand of God that will move in ways we cannot comprehend at this point. Justice bends to the truth, and we are ever more resolute in our fight for the Philippines. Kalayaan, kinabukasan, yung ating KKK, kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. At naniniwala akong maipapanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. Maipapanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. Tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Mga kababayan, alam na natin lahat kung ano ang problema ng ating bayan. Dahil nagrereklamo tayo araw-araw. Kami na nandoon sa Pilipinas, nararamdaman namin araw-araw. Example na lang, yung tagtag ng EDSA araw-araw. Kaya ang consultation namin ngayon ay hindi kung ano yung reklamo, kundi kung ano yung naisip ninyo at nakita ninyong solusyon. Nakita ninyo sa ibang mga bansa, kung saan kayo ay nanirahan, kung saan kayo ay nagtrabaho. Whether by choice or by force, you have lived and worked abroad. You have witnessed effective systems and thriving communities. What best practices from other countries should be adopted in the Philippines? What changes would you like to see for a better future? Sa konsultasyon na ito, nais naming marinig mula sa inyo ang inyong mga karanasan sa ibang bansa upang mabago natin ang direksyon ng ating bayan. We should demand change. We should fight for change. Ang araw ng kalayaan ay maging inspirasyon sana natin para patuloy na maging tapat na mga Pilipino. Tulungan po natin ang Pilipinas, huwag tayong mapagod sa pakikipaglaban para sa magandang kinabukasan ng ating mga pamilya, lalong-lalo na ng ating mga anak. Huwag nating
ipagkunulo ang kapwa Pilipino o isuko ang interes ng Pilipinas. May pag-asa po tayo. At bilang mga maisog na mga Pilipino, may maggagawa tayo. Mga kababayan, sa ating patuloy na pagkakaisa ay hindi tayo mabubuwal. Hindi tayo matutumba. Hindi tayo mapapabagsak. Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. At yun mga kababayan, ang speech po ni VP Sara Duterte doon po sa Kuala Lumpur, Malaysia. And sabi niya ay katulad po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang pagmamahal at malasakit sa ating bayan ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing at uhaw sa kapangyarihan. Kaya patunay itong mga karanasan nila ngayon ay nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay isang banta pala or malaking banta sa interes ng iilan lamang para sa kanila ay sila ay sagabal si VP Sara at si PRRD sagabal, tinik at hadlang sa kanilang mga daan patungo sa kanilang mga personal na mga ambisyon at turing pa nilang kaaway na kailangan nilang alisin sa kanilang mga daan, mga kababayan daw, sabi ni VP Sara. At sinabi rin ni VP Sara sa mga OFWs doon sa Malaysia kung napanood nila or nadinig nila itong or yung speech nga ni Senator Amy Marcos doon po sa Senado during yung plenary session nila sa kasagsagan ng kanilang debate, mga kabayan, kung kailangan bang ibasura or ibalik itong impeachment complaint laban kay VP Sara doon sa House of Representatives. Matatandaan natin mga kabayan na mainit po yung usapin doon, yung mga senador na nagtalakay doon sa impeachment trial ni VP Sara at nakapag-convene na nga sila mga kabayan bilang impeachment court at nag-oath taking na rin sila bilang mga senator judges. At sa isang iglap lang mga kababayan, yun po yung nangyari, yung motion si Senator Bato de la Rosa na i-dismiss na nga itong impeachment complaint at itong sila Senator Risa Hontiveros naman at Coco Pimentel ay talagang kanilang hinarang mga kababayan ito at doon na po nauwi sa remand dahil sa pag-amend ni Senator Alan Cayetano na imbis na dismissal or ibasura or alisin na ay remand na lang or ibalik na lang doon sa House of Representatives itong impeachment complaint para po maklaro daw once and for all kung hindi ba talaga lumabag sa rules itong House of Representatives dahil sa kanilang sinasabing 1-year ban mga kababayan. At dagdag pa ni VP Sara mga kababayan, kahit pa man sa mga atake ng mga taong uhaw sa kapangyarihan laban sa kanya ay nanatili siyang nakatayo dahil sa kanyang ipinaglaban ay tama at totoo. At naniniwala po si Vice President Sara Duterte na maipanalo niya itong laban na ito dahil ang laban na ito ay laban din ng mga Pilipino at maipapanalo niya ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. At sabi pa ni VP Sara, tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa pagkakaisa ng mga mamamayan mga kababayan. At sinabi din ni VP Sara na sa kanyang speech mga kababayan na wag natin ipagkanulo ang ating kapwa Pilipinos o isuko ang interes ng Pilipinas. May pag-asa po tayo at bilang mga maisog tayong mga Pilipino or matapang tayong mga Pilipino ay may magagawa pa tayo or may magagawa tayo. At sa pamamagitan ng patuloy na pagkakaisa ay hindi tayo mabubuwal, hindi tayo matutumba at hindi tayo mapapabagsak. At sabi niya, maligayang kalayaan sa ating bansang Pilipinas. At yun po mga kababayan ang speech ni VP Sara doon sa
Malaysia, mga kababayan, no, ngayong araw. At kasama nga po niya doon ang mga Pilipino, no? At nagpasalamat sa mga OFWs na nandoon sa Malaysia at sa buong mundo, mga kababayan, ng mga overseas Filipino workers. At kanya pong binigyan din ang halaga, no? Itong mga sakripisyo ng mga OFWs, hindi lang po para sa kanilang pamilya, kundi para po sa bansang Pilipinas at lalong-lalo na sa kanilang suporta, no, sa kanilang pamilya, sa mga Duterte. Ayan, sa kanilang patuloy na pagsuporta sa kay VP Sara at kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ano pong opinion niyo, mga kababayan, dito po sa mga speech, no, or statement po ni VP Sara Duterte? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.